So ngayong umaga, we will continue our series on the Ten Commandments, no? So this is a good series because we understand more the heart of God behind the law na binigay niya sa ating lahat. So itong 10 utos na ito, lagi nating sinasabi at paulit-ulit nating nire-remind sa ating lahat na yung first 4 commandments is God's command in relation to yung relationship natin sa Kanya. And yung next 6 commandments is how we relate to each other. And as we always say, bakit nauna yung Panginoon? Dahil kung maganda o tama ang relasyon natin sa Panginoon, napakalaki ng impluensya nito sa relationship natin sa kapwa natin. Alright, so ngayong araw na to, pag-aaralan natin yung 6th commandment, you shall not murder. Pero bago tayo pumunta doon, allow me to again remind everyone, what are we celebrating today? Mother's Day, no? So, happy murders. Hindi pala. Happy Mother's Day sa ating lahat. Sorry, no? Mali naman kasi yung topic na tiniming ngayong linggo no? So, una sa lahat, mga nanay, okay lang ba magtaas kayo ng kamay para ma-honor lang namin kayo? So, happy Mother's Day sa inyong lahat. We're so blessed sa inyong lahat. So, allow me to share one thing lang, no? Ang mga nanay, they reflect the heart of God because they nurture, protect, and preserve life. No? So, when we look at our moms, hindi perpekto yung mga yan, but generally, napakaganda ng puso at sakripisyo ng mga nanay natin sa ating lahat. So, okay lang ba na kung katabi mo yung mama mo, tignan mo lang ngayon, tapos sabi mo, I love you, ma. Parang ayaw nyo Kahit ngayon lang, I love you, ma. I appreciate you, ma. Happy Mother's Day. No? Huwag murders, mothers. Okay? So ano ulit yung commandment na pag-aaralan natin ngayong umaga? You shall not murder. Napakaiksi lang, no? One verse again, parang last week, no? So, allow me to share yung global data on murder, no? 470,000 na tao ang minumurder every year. Ito yung mga reported lang. Okay? 700,000 ang taong namamatay dahil sa suicide. And 73 million yung cases ng abortion. And not only that, but 1 billion children every year experiences various forms of abuse. So kung titignan lang natin to, makikita na natin na napakalungkot ng mundo natin at nakakatakot na tong mundo natin. Sabi sa Genesis 1 verse 27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Nung nilikha tayo ng Panginoon, nilikha niya tayo sa image niya. That's why we are the most important and unique creation ng Panginoon. Dahil tayo lang ang nilikha niya sa image niya at tayo lang ang binigyan niya ng free will at ng talino. 'Di ba? At dahil doon, binigyan niya rin tayo ng buhay maliban sa buhay na ibinigay niya sa iba. No? So anong gusto ko share sa ating lahat? Yung buhay ay napaka-importante. Napaka-importante. Sagrado ang buhay dahil yung life natin, unique yan. Lahat tayo, unique ang DNA natin. Lahat tayo, unique ang personality natin. Kahit ang kambal, may uniqueness yung mga yan. Ano pa? Bakit importante ang buhay? Dahil lahat tayo, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At higit sa lahat, sagrado ang buhay dahil ang buhay ay galing sa Panginoon. Kaya ngayong araw na to, na pag-aaralan natin yung 6th commandment, napakasimple lang ng title ng message natin. Do not murder. Respect God, respect life. At meron tayong 3 punto, no? The root of murder, the reach of murder, and the redemption of murder. So simulan natin sa the root of murder, no? So, yung tanong ko sa ating lahat ngayon meron ba sa atin dito ngayong araw na to, nagpaplano na pumatay ng tao? Meron ba? Ba't kayo tumatawa? Hindi naman nakakatawa yon. Seryosong tanong yon. Di ba?
Meron ba? Wala? So pwede na talaga tayong umuwi. Kasi hindi applicable sa atin tong message na to. No? But allow me to tell everyone na yung message natin ngayong araw na to applicable sa ating lahat. But before I share why, balikan muna natin yung command. No? You shall not murder. Ano ba ang murder? According sa Merriam-Webster na dictionary, murder is the crime of unlawfully and unjustifiably killing a person. Okay? So, para mas maintindihan natin, meron iba't ibang klasing murder or categories ng murder. Share ko lang, no? No? Hindi ko kayo tinuturuan mag-murder, ah. Klaro lang, gusto ko lang i-share para alam natin, okay? Number one, intentional killing. Ibig sabihin, yung choice mo right now na kumuha ng buhay. Premeditated killing, ibig sabihin, pinlano mo yung pagpatay ng isang tao. Reckless killing, ibig sabihin, dahil sa negligence mo, nakapatay ka ng tao. Tipong, alam mong hindi pwedeng lasing na nagmamaneho, pero lasing ka na nagmaneho, nakabangga ka. Okay? Ano yung malicious killing? Yung napakalalim man ng galit mo, inggit mo, o yung nais mong maghiganti, kaya pinatay mo yung tao. And finally, indirect killing. Ito yung mga killing na hindi ikaw yung gumawa, pero maaring ikaw yung nagbigay ng basbas o ikaw yung nag-hire ng killer. No? At itong different kinds of killing nito, nasa Bible lahat yan. No? Paano? Si Cain, nung pinatay niya si Abel, that was intentional. Si Absalom, nung pinatay niya si Amnon na kapatid niya, pinlano niya yun. Diba? Merong command sa Exodus na kung alam mo na yung alaga mong hayop nang aatak ng tao at hindi mo kinulong at nakapatay ng tao yun, guilty ka doon. What else? Malicious killing. 'Di ba si Saul? Many times dahil sa inggit niya kay David, 'di ba? Pinagtangkaan niyang kunin yung buhay. And finally, indirect killing. Si Paul, nung inapprove niya yung pagpatay kay Stephen na first martyr ng mga Kristiyano. No? So ito yung gusto ko sabihin sa ating lahat. Ulitin ko na naman to. By law and morally, I need to report any plan of murder. So meron ba nagpaplano ngayon na pumatay? Wala talaga. So uuwi na talaga tayo, no? So ito yung gusto kong i-share sa ating lahat kung bakit applicable tong message na to sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22, "You have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court." So ibig sabihin, kung nag-commit ka ng murder at na-prove na guilty ka, then you'll be punished. And the punishment for murder is actually death. Okay? Tinuloy ni Jesus, sabi sa verse 22, "But I say to you, everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, 'You good for nothing,' shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, 'You fool,' shall be guilty enough to go into the fiery hell." No? So anong gusto ko share sa ating lahat ngayon? Yung murder, it may be committed by hands, but it actually begins in the heart. So yung gusto ko ngayon itanong sa ating lahat is, pwede bang magtaas ng kamay dito, yung sa buong buhay ninyo, hindi pa kayo nagagalit? Meron ba? Wala. Wala kasi may witness ako niyan eh. Kahit yung anak ko na 1-year-old pa lang ngayon, 2 years old, galit araw-araw eh. Kaninang umaga lang eh. Kanina papunta kami dito, tumatakbo siya, nauntog yung ulo niya sa pinto ng kotse, nagalit, pinagalitan yung nakita niyang katabi niya, kasalanan naman niya. So you see, all of us is guilty of anger. 'Di ba? Meron ba dito na sa buong buhay niyo, wala pa kayong nasabi na hindi maganda? Wala eh. Because usually when we're angry, we say something not nice. So anong sabi ni Jesus? All those are considered murder. Parang ganun ang pananaw ng Panginoon. Now, itong topic natin becomes relevant to all of us. Anong sabi sa James chapter 2 verse 10? "For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point,
he has become guilty of all. We only need to commit one sin to be guilty. Parang sa rule of the land ng Pilipinas, pag sinabi na hindi ka pwedeng mag-overspeed at nag-overspeed ka kahit minsan, guilty ka kaagad. Hindi pwedeng sabihin na second chance. According to the law, kung i-implement ang law, guilty ka. You see? But there's a difference. Ito yung gusto ko share sa ating lahat. Murder and anger may have different earthly consequences. Of course, alam natin yan. Kung nagalit ka, di ba, hindi naman death penalty yung katapat mo kung merong death penalty sa bansa. Di ba? Sa Pilipinas, walang death penalty. So if you kill someone, you are sentenced to life in prison. Pag nagalit ka, hindi ka naman makukulong. Di ba? So iba yung earthly consequences, but both are sin because both come from a heart that is in rebellion against God. You see? So murder and anger are both sin in the eyes of God. And one sin that we commit, anong ginagawa nun? It disqualifies us from heaven. No? So ano yung gusto kong i-share sa ating lahat? Kung kanina may iba-ibang category ng murder, ngayon gusto kong i-share sa inyo yung forms of murder. No? Una sa lahat yung actual murder. Ito yung talagang pagkuha ng buhay. Pangalawa, yung character murder. When we destroy the reputation of someone. Pangatlo, emotional murder. When we crush, yung dinudurog natin yung spirit, kaya nawawala na ng confidence yung isang tao sa sarili niya. Mental murder is kung nag-iipon tayo ng galit. Ayaw natin magpatawad. That's mental murder. And finally, relational murder. If we destroy family, friends, or any other relationship na meron tayo. So ilang ulit ko nang tinanong kung merong may planong mag-commit ng murder, sinabi niyo wala. So hindi na natin pag-uusapan yung una. But we will discuss the next 4 different kinds of murder. So ano yung character murder? Sabi sa Proverbs 11:9, sabi dito, with his mouth, the godless man destroys his neighbor. You see? So sinisira niya yung neighbor niya. Hindi lang kapitbahay yan, pero yung kapwa niya. So ano yung, how do we do character murder? Number 1, when we gossip. Pag nagchichismis tayo. No? When we share negative or private information na hindi naman necessary. You see? We commit character murder. When we slander, kung nagsishare tayo ng false information about someone na hindi naman totoo, we commit character murder. Yung social media, na pagbabash natin, yung paninira natin sa social media, actually, that's also destroying someone's reputation. And finally, ito, sa church, no? Church criticism. Ano mo yung madalas nakakalungkot? Kung meron tayong, hindi ko sinasabing tama to dahil mali, lahat ng kasalanan mali. Pero yung saddest thing na nakikita ko minsan is, kung meron isang kapwa Kristiyano na nagkasala, anong unang comment natin? Christian ba yan? Huwag na nga pumunta sa church natin yan. Baka ma-discourage yung ibang tao na mag-attend ng church natin. You see? We immediately cancel. Bakit? We expect pag Christian, high standard. But the reality is, I'm not saying it's correct, but the reality is, we're all sinners. That we are only forgiven by God's grace. And we are not perfect while we are in this world. You see? Kaya hindi ko sinasabing tama magkasala, no? Pero, siyempre, dadaan sa consequence yun, but we should help restore our fallen brothers or sisters in Christ. You see? So we commit character murder when we use our words to destroy someone's reputation. Whether totoo yung information na yon o hindi, when we do it without permission and with the intention to destroy the character of a person, then we are committing character murder. Okay? Next, emotional murder. Anong sabi dito? Fathers, do not exasperate your children so they will not lose heart. No? So, hindi lang to applicable sa fathers tsaka sa mga anak, pero applicable to sa lahat ng relationship. No? So how do we do emotional murder? Ano example dito? Constant criticism. Yung lagi mong kinokorek, lahat ng ginagawa hindi good enough. No? Mali na lang lagi. 'Di ba? Nakita nyo ba yun? Mali na lang lagi. So, I don't know, no?
kung na-experience nyo yan, pero nakakalungkot, nakaka-discourage. Humiliation, yung pinapahiya ka sa harapan ng ibang tao. And because of that, you feel worthless already. Verbal abuse, yung patuloy kang sinisigawan, patuloy kang pinagsasabihan ng masasakit na salita. And finally, ito, comparison. Pag kino-compare ka sa ibang tao, mas magaling siya. Ang bobo mo talaga. Napakasakit ng mga ganong salita. You know when we do that, we commit emotional murder because we destroy the confidence of the person. And usually because of emotional murder, maraming tao nagko-commit ng suicide. So we have to be very careful. So what is emotional murder? We commit it when we repeatedly wound the heart and crush the spirit of another person. Okay? Now we go to mental murder. What is mental murder? Sabi dito sa 1 John 3:15, everyone who hates his brother is a murderer. So you see, hate. Ang hate ba nakikita? Ang hate nasa loob, ang hate nasa utak, ang hate nasa puso. So how do we commit mental murder? When there's unforgiveness, when we refuse to release the offense, when we refuse to forgive. Hatred, kung napakalalim ng galit mo sa isang tao, we are committing mental murder. Jealousy, yung nagagalit tayo sa ibang tao, hindi dahil may mali silang ginawa, pero naiinggit tayo sa na-accomplish nila, sa meron sila na wala tayo. No? And finally, revenge. When we desire for others to suffer or when we want to hurt people because they have hurt us. So you see, we commit mental murder when sinful thoughts and emotions slowly destroy love and peace within us. You see? Galit ka sa ibang tao, ayaw mo magpatawad. Pero para dun sa taong yun, wala lang naman yung issue, mababaw lang, pero na-offend ka lang. Galit na galit ka. Nagkasakit ka pa dahil nagagalit ka, pero sa kanya wala lang. Think about it. We are punishing ourselves. We are removing the peace and the love that should be in us. You see? So we have to be very careful. No? And finally, yung ikaapat, relational murder. Sabi dito, a perverse person stirs up conflict and a gossip separates close friend. So how do we commit relational murder when we cause division? Any division, tandaan nyo to, ito yung gusto ko share sa ating lahat. Division, yan ang gustong gawin ni Satan sa families, no? Tsaka sa spiritual families. So pansinin ninyo, he wants to create division in the family kasi pag nagulo yung pamilya, madedestroy yung family, madedestroy yung future ng mga kabataan. The same thing with the spiritual family. Kung watak-watak yung church, maraming tampuhan, maraming hurts with each other, ineffective yung church na ma-show yung love ni God sa ibang tao. Kasi pagpasok ng tao sa church, mararamdaman nila parang hindi okay yung mga tao dito. You see? So ito yung mindset lagi. Kung division yan, ipag-pray nyo kagad, Lord, this is not from you. This is from Satan. Okay, what else? Divorce. It breaks up marriage and families. Betrayal. No? It breaks trust. Neglect. Ito. Yung kung hindi tayo nagbibigay ng time, we destroy relationship, lalo na sa mga anak natin. And finally, favoritism, kung unfair yung treatment natin. Whether sa family yan o sa trabaho yan, kung superior tayo at meron tayong mga under sa atin na mga nagtatrabaho at unfair yung treatment natin, we destroy relationships. So how do we commit relational murder? We commit relational murder when we tear apart the relationships God intended to reflect love, peace, and unity. You see? So when we now look at these 4 different kinds of murder, aside from actual murder, we now realize, ako personally, when I was preparing this, I realized how much I have failed God. And how many times I have committed murder in my life. It might not be actual, but the other aspects, I know I'm guilty. Kaya sabi ko nga parang we really need to humble ourselves. And right now,
kung nag-speak sa atin ng Panginoon at na-realize natin that we have hurt someone because of these different types of murder, I pray that we will not let this day pass without humbling ourselves and asking for forgiveness. And kung tayo naman yung nasaktan, let's also give grace and forgiveness. Now, we answered the question, what is the root of murder? Allow me to share two verses. First is in Romans chapter 1, verse 21. Sabi dito, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. See? So, kilala daw nila ang Panginoon, but they were not glorifying Him in their lives. 'Di ba? They were not thanking Him. 'Di ba? So because they're not glorifying God, and they're not worshiping God, and they are not thanking God, anong nangyari? Yung pag-iisip nila became futile. 'Di ba? And yung hearts nila naging foolish at nadarken. And because of that, sabi sa Matthew 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. See? So what is the root of murder? The root of murder is the absence or declining reverence for God. For it eventually produces a cold heart with a diminished value for people. If we do not revere God, if we do not worship God, if we muso sa Panginoon, ang mangyayari doon, magiging cold yung heart natin kasi magiging selfish tayo at dahil sa pride natin, ano mangyayari? Bababa yung tingin natin sa ibang tao. So anong point dito as we close yung first point natin? The less we value God, the less we value people created in His image. Okay? So I pray that we learn to value God, that we learn to respect God, so that we will value people and we will respect people, that we will not commit not just actual murder, pero emotional murder, mental murder, relational murder. We will also not commit these things. Okay? Now we go to our second point, no? The reach of murder. Sabi sa Numbers chapter 32 verse 23, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. No? So ibig sabihin nito, kung nagkasala ka, hahabulin ka ng kasalanan mo. Yung ibig sabihin nito. So ano gusto ko share sa ating lahat? No sin remains hidden forever, and no sin remains consequence-free. No? So kung gumawa tayo ng kasalanan, akala natin walang makakaalam, makakatakas tayo at walang consequence. The reality is, it will be exposed. If not in this world, surely after this world. And we will have consequences in this world and after this world, apart from the grace of God. Let me share one biblical example. So si King David, yung time na dapat nililid niya yung army niya to war, nagstay behind siya. Hindi niya ginawa yung role niya as a king, at dahil hindi niya ginawa yung trabaho niya, tatamad-tamad siya. Late na siya gumising. Late in the afternoon na siya nagising. At paggising niya, pagsilip niya sa balkonahe niya, merong siyang nakitang babaeng naliligo. Nung pinatanong niya, sino yung babaeng yun? Sinabi sa kanya, si Bathsheba yan, asawa ni Uriah, nung isa sa mga elite warriors mo. Nung nalaman niyang may asawa na, alam niyo ang ginawa niya? Kunin niyo, dalhin niyo dito. So nung ginawa ni King David, no? He slept with her and eventually nagpadala ng message sa kanya si Bathsheba, buntis ako. See? So nung nalaman ni David na buntis siya, yung hidden sin niya ngayon may expose. So ginawa niya ng cover up. Tumawag siya doon sa general niya, sinabi niya sa general niya, pauwiin mo si Uriah dito. Pauwiin, may sasabihin ako sa kanya. So nung pinauwi niya, syempre sundalo, nasa gera, pag uwi, syempre gusto mag-relax.
Pinakain niya ng marami, pinainom niya, kasi nasa isipan niya, kung nalasing yan, uuwi yan, makikipagtalik yan sa asawa niya. Covered na yung kasalanan ko. Pero meron siyang problema. No? Si Uriah, hindi umuwi. Natulog sa kalsada. Tinanong niya, ba't di ka umuwi? Sabi sa kanya ni Uriah, paano ko uuwi? Yung mga kasama ko doon, nagsusugal ng buhay nila sa gera. Nandito ako, safe na ako, tapos mag-good time pa ako. Hindi ako uuwi. Pinilit-pilit niya at hindi niya makonvince. So hindi niya makonvince, hindi niya makover up yung kasalanan niya, anong ginawa niya sumunod? Ito yung ginawa niya. Nagsulat siya ng letter doon sa general niya, kay Joab, commander ng army niya. Anong sabi niya? Place Uriah in the front line of the fiercest battle and withdraw from him so that he may be struck down and die. Pinlano niya yung pagkamatay ni Uriah. At yun yung ginawa nila. Kung nasaan matindi yung laban, sumugod sila, nilagay nila sa harap si Uriah, umatras yung ibang sundalo at namatay si Uriah. You see? So anong ginawa? God used Prophet Nathan to share a story and to eventually reveal to David his sin. Wala mang may alam, tinago mo man lahat yan, pero alam ng Panginoon yung kasalanan mo. You see? So anong nangyari dito? Basahin natin, no? Sabi dito, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has taken away your sin. You shall not die. See? Kasi anong punishment ng murder? Death. Diba? Pero pinatawad siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay. Pero because of what you did, diba? Binigyan mo ng pagkakataon yung mga kalaban ng Panginoon na mapahiya yung pangalan niya. At hindi lang yun, yung baby mo kay Bathsheba, mamamatay. You see? When David repented, natanggap niya yung kapatawaran ng Panginoon. Pero, ito yun, forgiveness removes condemnation from before God, but it does not remove earthly consequences. Namatay yung baby niya. Hindi lang yun, nasira yung reputation ni David. Napakaganda at napakataas ng tingin sa kanya ng mga tao. Hindi lang ng mga tao, pero pati ng mga pamilya niya. But when he did this, his reputation was tarnished. So allow me to share with you the reach or the impact of murder or sin. Una, David committed adultery. It was a secret sin. Next, David arranged the death of Uriah. It is indirect killing. Pinlano niya pero hindi siya yung gumawa. Next, si Amnon, anak ni David, ni-rape si Tamar. Tamar, anak din ni David to. Half-sister niya, ni-rape niya. Nagkaroon ng emotional murder ngayon. Tapos, si Absalom, kapatid ni Tamar, nagalit, nagplano, at pinatay niya yung kapatid niya na si Amnon. Premeditated killing. Tapos, dahil nagtampo si Absalom sa tatay niya, nagrebel siya against David. Kinuha niya yung kingdom from his father. That was now relational murder. And finally, nung lumaban si David pabalik, sinabi niya sa commander niya kay Joab, huwag niyong sasaktan at huwag niyong papatayin si Absalom dahil anak ko siya kahit nagrebelde siya. Nung nakita nila si Absalom, sinaksak nila ng spear. Pinatay nila. So it is now intentional killing. So ano gusto ko share sa ating lahat? Yung nagsimula sa lust, naging deception, naging murder, naging family dysfunction, naging rape, naging bitterness, revenge, murder, nagkaroon ng kudeta, at nag-lead ito sa napakaraming kamatayan. Sin kept on multiplying, hurt kept on multiplying. So ano gusto ko share sa ating lahat? Yung hidden sin, hindi lang siya na-expose. Eventually, it produced rape, hatred, revenge, and murder. So what do we learn about sin? Anong matututunan natin sa kasalanan? Ito yun. Ano yung reach or impact ng murder or sin? Number one, yung kasalanan natin, merong immediate consequence. Ano yung immediate consequence? Namatay yung anak ni David. Diba? Sin leaves a long wound. Diba? Anong long wound yun? Diba? Yung pain ng mga family ni David tsaka nung
Round them yung mga victims. Sa atin din, sa buhay natin, ganyan din. When we commit sin, hindi lahat ng wounds gumagaling. It takes a long time for it to heal. Ito, sin leads to more sin. Sin breaks relationship. At ito yung pinaka nakakalungkot. Sin affects the future generation. So allow me to share something that is much more relatable sa ating lahat. This story, no? This is a story of a mother, no? Itong mother na to, sobrang perfectionist kasi sobrang ano to executive and go-getter talaga na nanay. So lagi niyang pinipressure yung anak niya, galingan mo. Sinasabihan niya lagi, kinikriticize niya, isang mali lang sa exam, pagagalitan na niya. Di ba? Tapos kahit na nag-top na yung anak niya, hindi makakarinig ng appreciation. Ang sasabihin, you can do better than that. You see? Tapos, laging sinasabi, yung pinsan mo mas magaling sa'yo, ang bobo-bobo mo. Eh kung titignan mo naman yung ranking nila, number 2 siya, number 1 yung pinsan niya, pero point something lang yung difference sa grades. Think about it. So, ano nangyari? Ito yung nasa isip ng bata. Galit ako sa nanay ko, hate ko yung mama ko. Gusto ko nang tumanda kasi gusto ko nang umalis dito at hindi na ako babalik. So alam niyo ano nangyari sa buhay ng bata? Nung tumanda siya, para ma-escape niya yung nanay niya, lumipad siya ng ibang bansa. At nung nawala siya sa control at sa sight ng nanay niya, alam niyo ano nangyari? Wild yung naging lifestyle niya. Napakarami niyang naging sexual partners. At marami doon may asawa. At marami doon nasira yung pamilya dahil sa kanya. So ano gusto ko share sa ating lahat? Yung emotional murder na ginawa ng nanay dun sa anak, nag-lead to mental murder, nagalit yung anak sa nanay. And eventually to relational murder. Nasira yung relationship ng mag-ina pero hindi lang yun. Dahil doon, itong anak na ito, nasira niya yung napakaraming pamilya dun sa nilipatan niyang bansa. You see the effect of sin? What else? Yung isang tatay naman, lasenggo tong tatay. So pag umuwi ito, nalasing, tas galit, mainit yung ulo, binubugbog niya yung anak niyang lalaki. You see? Tapos yung anak na lalaki, ginagawa niya ang lahat para maprotektahan niya yung kapatid niyang babae. So pag yung kapatid niyang babae yung sasaktan, sasaluhin niya yung pagbubugbog ng tatay niya. Pero ano nangyari? Etong anak na to, galit na galit sa tatay niya at nasa isip niya lang, tumatakbo lagi, pag mas malakas na ako, papatayin kita. You see? At nangako siya sa sarili niya, hindi ko sasaktan ang anak ko pagtanda ko. Aalagaan ko at mamahalin ko ang anak ko. But you know what happened? Nung tumanda yung lalaking iyon, nung batang lalaki, naging lasenggo rin siya. At pag umuwi din siya na mainit ang ulo niya, binubugbog niya rin yung anak niya. You see? At nung isang gabi, nang bubugbugin niya yung anak niya, nakita nung kapitbahay nila, pinigilan siya ng kapitbahay nila, sinaksak niya yung kapitbahay nila, pinatay niya. See? So anong gusto kong share sa ating lahat? Hurt people do not just hurt people, they often create new cycles of hurt. You see? Dahil nasaktan tayo, dahil meron tayong trauma, meron tayong unreleased forgiveness, meron tayong pain na hindi pa natin sinosurrender sa Panginoon, wala tayong healing. Anong end up natin? We will hurt other people and we will create new cycles of hurt. This is a reality. Di ba? So the question na tanong natin sa sarili natin ngayon maaari is, nasaktan ko na yung anak ko, nasaktan ko na yung pamilya ko, kaibigan ko, kamag-anak ko. Anong kailangan kong gawin? May pag-asa pa ba ako? May pag-asa pa ba kami? What's the answer? May pag-asa ba? What? Meron. Ang sagot, wala. Oh, wait. Allow me to explain. Bakit wala? Dahil dito. Left to ourselves, the cycle of hurt continues because broken people naturally reproduces brokenness.
Wala tayong pag-asa kung dedepende tayo sa sarili nating lakas at sa sarili nating effort. Because if we are broken, we will just produce brokenness. Parang mango tree. A mango tree will always produce a mango fruit. It will not produce an apple fruit. So tayo, if we are broken people, we will only produce more brokenness. That's why we need a bondage breaker. That's why we need healing. That's why we need salvation. And that is the reason why we go to our third point, the redemption of murder. Huh? So allow me to share this story, Acts chapter 7. Ito yung story ni Stephen. Stephen is the first Christian martyr. Diba? He was just sharing the truth of God's word. He was just sharing salvation through Christ. Pero nagalit sa kanya yung mga religious leaders, diba? Tapos anong ginawa sa kanya? They called for false witnesses and they killed him. So nung pinapatay na nila si Stephen, yung binabato na siya ng mga malalaking bato, anong sabi niya? Lord Jesus, receive my spirit. At pinagpray niya yung mga pumapatay sa kanya. Lord, do not hold this sin against them. And after he prayed for that, namatay na siya. Tapos, makita natin dito na introduce yung isang character, a young man named Saul. Anong sabi sa chapter 8 verse 1? Ito yung sumunod na verse. Saul was in hearty agreement putting him to death. No? So si Saul gave his approval sa pagkamatay, sa pagpatay kay Stephen. So ano yung gusto kong share sa life ni Saul? Ito yung mga murder na nakomit ni Saul. He approved of the death of Stephen. Ni-ravage niya, sinugod niya, pinasok niya yung mga Christian churches, mga house churches, tapos pinagsasaktan niya yung mga tao. No? Ano pang ginawa niya? Pinakulong niya yung mga Kristiyano. And not only that, he is breathing murderous threats. He is telling them, papatayin ko kayong lahat, mag-antay lang kayo. He persecuted Christians. He beat Christians. At kung magvo-vote sila, kung buhay ba o patay, basta pag nalaman niyang Kristiyano, ang vote niya lagi, patayin yan. So you see, kung tayo yung mga Kristiyano sa kapanahunan ni Saul, paano ang dasal natin para kay Saul? Lord, darating din ang araw niya. Ganun ba? Ito ba yun? Ito yung mga prayer natin. Ito yung mga forms of punishment nung time nila. Lord, makukrucify sana yan. Lord, ma-scourge sana yan. Ma-stone sana yan. Mabihed yan. Masunog sana yan. Makulong sana yan. At i-torture sana yan. Diba? At finally, maging slave sana yan. Yan ba mga prayer natin? Bakit? Sa dami ng sinaktan niya, sa dami ng pinatay niya, deserve niya yan. Diba? But the question I ask all of us is, ano ba ang heart ni Jesus? Tsaka ano ba ang heart ng early Christians sa mga tao na nananakit sa kanila at sa mga tao na pumapatay sa kanila? Tignan niyo yung prayer ni Jesus tsaka ng early church. Ano sabi ni Jesus nung nasa cross na siya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Anong sabi ni Stephen? Lord, do not hold this sin against them. Anong sabi ni Peter? Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. So you see, these people and Jesus, they experience pain, suffering, and death. And yet, ito yung heart nila. Why? Because they know of the heart of God. Ano ba yung heart ni God? Sa Old Testament pa lang sinabi na ito yung heart ni God, do? Sa Ezekiel chapter 33 verse 11, say to them, as I live declares the Lord God, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live. Hindi masaya ang Panginoon if the wicked perishes or the wicked is judged. Hindi yun ang gusto ni God. He wants the wicked to turn from his way and to turn to God. Diba? And sa New Testament naman, ano sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9? The Lord is not slow about His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Yun yung heart ni God. The heart of God is to save
everyone. Di ba? Kaya I pray na mabago rin yung heart natin. Alam ko marami sa mundong ito hindi deserve yung forgiveness natin. Alam ko marami sa mundong ito deserve yung judgment. Yes, mapaparusahan yung nagawa nilang mali. But let's have a heart for them that their souls will be saved. That they will have faith in Jesus. No, anong gusto kong share sa ating lahat? Ito, God condemns sin, but He still pursues sinners with grace. You see? So anong ginawa ni Jesus kay Saul? No? After sa lahat ng ginawa ni Saul against Jesus, after blaspheming Jesus, after killing Christians and persecuting Christians, anong ginawa ni Jesus kay Saul? Nung isang araw, papunta si Saul sa Damascus. Huhulihin niya lahat ng Christians doon, ipakukulong niya at kung pwede, ipapapatay niya. Pero nung papunta siya, bigla na lang may maliwanag na liwanag, parang tong liwanag, nabubulag ako dito sa liwanag na ito. No? Nabulag si Saul sa liwanag. 'Di ba? At nakarinig siya ng salita. Anong sabi sa kanya? Saul, Saul, why are you persecuting me? Sabi niya, who are you, Lord? Sinagot siya ng salita, I am Jesus whom you are persecuting. See? Jesus met him there. Jesus revealed himself to Saul there. And what happened? Hindi maintindihan ni Saul, nabulag siya. So sinabi sa kanya, may gagabay sa'yo na papunta sa Damascus. Pagdating mo doon, merong tao na magpe-pray sa'yo. So habang papunta pa lang siya sa Damascus, si God, kinausap naman niya si Ananias. Sinabi niya kay Ananias, may papuntang tao dito pangalan Saul, ipagpe-pray mo. No? Nung nalaman ni Ananias na si Saul, yung pumupunta roon, sinabi niya kay God, Lord, yan yung pumapatay sa mga Kristiyano. Ba't ko ipagpe-pray yan? Di ba? Anong sabi sa kanya? Ito yung sabi sa kanya ni God. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake. See? So nireveal ni God kay Ananias yung purpose ni Paul. At nung nakakita na ulit si Paul, nasharean siya ng malinaw ng gospel, anong ginawa niya kaagad? That very moment, he shared the gospel. That very moment na tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, hanggang sa huling hininga niya sa mundong ito, he kept on sharing the gospel. Ito yung testimony niya kay Timothy nung sinulatan niya si Timothy nung letter. Anong sabi niya kay Timothy? I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me because He has considered me faithful, putting me into service even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor, yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief. So ano sinasabi niya? Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa grasya ng Panginoon dahil sa dami ng maling ginawa ko sa buhay ko, na nakita ko, inatak ko pa si God. Diba? Tapos talagang nagpapatay rin ako ng mga tao, and yet I was shown mercy. Hindi lang ako pinatawad. Hindi lang ako nakareceive ng mercy, pero inalaw pa ako ni God na iserve siya. You see? Tuloy natin, ano sabi niya sa verse 14? And the grace of our Lord was more than abundant with the faith and love which are found in Christ Jesus. It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. You see? Sabi niya, because of the grace of God, hindi natin deserve. Grace is unmerited favor. Hindi natin deserve pero binibigay sa atin. Because of the grace of God, anong ginawa? Pumunta si Jesus sa mundong ito para ibigay yung buhay niya bilang kabayaran ng kasalanan bilang kabayaran ng kaparusahan ng kasalanan natin para maligtas tayo. You see? At very humble si Paul. Sabi ni Paul, ako ang pinakamalalang tao. Ako ang pinakamalalang tao, pero niligtas pa rin ako ng Panginoong Hesukristo. So, anong gusto kong i-share sa ating lahat? God can redeem
even people who once participated in violence, hatred, and murder. You know the reason why? It's because the same man, Saul, na pinalitan ng Panginoon na pangalan na Paul, the same man who persecuted and murdered Christian became the world's greatest missionary. So ano gusto ko share sa ating lahat? The gospel, the good news of salvation in Jesus is so powerful because it does not only forgive murder done in the heart, in the hands, but also murder done in the hearts. Lahat siguro tayo dito, we have not committed murder with our hands. Pero lahat tayo for sure have committed murder in our hearts. And if we come to Jesus today, He will forgive us and He will redeem us. So the question is, how does God redeem us? God can redeem the damage that we have done. Sabi sa Joel 2:25, I will restore the lost years. Because of the emotional damage, relational damage, mental damage na nagawa natin, na naghiwala yung pamilya natin, nasira yung relationship natin sa bawat isa, ano sinasabi ng Panginoon? You come to me, and I will heal you, and I will heal your relationships. At yung lost years ninyo, yung years na nasayang, I will make the coming years so fruitful na makakalimutan ninyo yung lost years na yon. What else? Generational sins and cycles. Alam niyo si Satan, hindi siya parang Diyos natin eh. God is omniscient. Ibig sabihin nun, alam ni God lahat ng bagay. Pero si Satan, hindi siya omniscient. Hindi niya alam kung anong iniisip natin. Pero matalino siya. Bakit? Siyempre, ang tagal niya nandito sa mundo eh. Na nakita niya na ang buhay ng napakaraming tao. So alam na niya kung paano pabagsakin ang mga tao. Ano yung tinatawag nating generational sin? Generational sin is yung sin nung nanay at tatay, magiging sin nung anak, magiging sin nung apo. Don't you realize that? Kung bakit yung broken families results into another broken family. And it will result into another broken family. Why? Because yun yung method na alam ni Satan. Nag-work itong method na to sa mga lolo, nag-work sa magulang, ito rin yung gagamitin ko to destroy the life of the children. You see? But what is God telling us? God can redeem that. Anong sabi niya sa John chapter 8 verse 36? I will set you free and you will be free indeed. If we come to Jesus today, kung ano man yung generational sin na yan, drunkard yung tatay ko, drunkard din ako. 'Di ba? Addict yung tatay ko, addict din ako. 'Di ba? Tamad yung tatay ko, tamad din ako. Nananakit yung tatay ko, nananakit din ako. You know what? Jesus is telling you today that He can redeem you. That He can break the cycle of brokenness in your life so that it will not be passed on to the next generation. That is how God can redeem us. 'Di ba? You come to Jesus and He will set you free. What else? The worst sin, no? Kahit ano pa yung nagawa mo, anong sinasabi niya sa atin? I will forgive you and not condemn you. Di ba? This is all available to us. The question is, how can God redeem us? How did God redeem us? That's a more accurate. How did God redeem us? You know the irony of this? God can redeem all of us because of a murder. The murder of Jesus Christ. You see? Yung religious leaders, ginainggitan siya. So from the very start, they planned to kill Him. Jesus was betrayed by one of His closest friends. You see? At wala naman siyang ginawang mali. They found false witnesses to say things against Him. Di ba? At nung papalayain siya dapat ni Pilate, kasi sabi ni Pilate, hindi guilty itong taong to. Di ba? They shouted, crucify Him. And finally, the Romans tortured Him
with gladness and crucified him. See, Jesus experienced premeditated killing, relational murder, character murder, indirect killing, and finally, the actual murder. And this was all done by religious leaders. What's the problem with the religious leaders? The problem with the religious leaders is they had religion, but they have no true reverence for God. And without reverence for God, they eventually lost respect for life. Diba? Anong title na message natin? Respect God, respect life. You see? But there's the good news. The good news is, from the world's perspective, Jesus was murdered. But from God's perspective, Jesus willingly gave his life to atone for our sins. Kaya napakaganda ng Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, but God demonstrated His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, hindi tayo mabait, hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon, nagre-rebelde pa tayo, dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, ibinigay niya na ang buhay niya para sa ating lahat. Kaya anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong araw na to? Di ba? God does not say, change first, then come to me. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon? You come to me as you are, and I will change you. We don't need to be good first. We don't need to be perfect first before we come to God. We come to God as we are. Adik ako ngayon, lalapit ako kay God na adik ako ngayon. Galit ako ngayon, lalapit ako kay God na galit ako ngayon. Di ba? Nananakit ako, lalapit ako kay God na nananakit ako. Dahil si God ang magbabago sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Siya lang ang kayang mag-break nung cycle of brokenness sa buhay nating lahat. Kaya anong mensahe sa atin ng Panginoon? Ito yung mensahe sa atin ng Panginoon ngayong araw na to. I will forgive blank. I will redeem blank. Ilagay mo dyan kung anong gusto mo, kung ano yung applicable sa buhay mo. Kahit ano pang nagawa mo, patatawarin ka ng Panginoon. Kahit ano pa yung effect nung nagawa mo, kayang i-redeem ng Panginoon yun. Dahil mahal niya tayo. So ngayong araw na to, for example, ito yung nararamdaman mo. Diba? Ano siya sabi ng Panginoon sa'yo? I will forgive the hurt that you have caused. And I will redeem your broken relationships. You see? So ano yung kailangan natin gawin? Let me close with 3 verses, 3 passages. Una sa lahat, 1 John chapter 1 verse 9. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ngayong araw na to, kung lalapit tayo sa Panginoon at i-confess natin sa Kanya yung kasalanan natin, anong sabi dito? Patatawarin niya tayo. Hindi lang tayo patatawarin, pero lilinisin niya tayo sa lahat ng unrighteousness natin. Number 2, diba? This is confession. Next, Acts 3 verse 19. Therefore, repent and return so that your sins may be wiped away in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Confession is saying kay God yung maling ginawa natin. Repentance is telling God, I understand I'm wrong, I will not do it again. If I'm headed towards this direction, I will head now towards you. Yun ang repentance. That's the difference between confession and repentance. So ano sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon? You confess, you tell God the wrong that you have done. Diba? And you understand that you need to return to Him because apart from Him, we cannot save ourselves. And you commit to Him. You commit to Him, Lord, I will now follow you. But how do we do all this? No? The last verse, Romans 10 verse 9, sabi dito, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. See? You now confess with your mouth, Lord Jesus, you are God. You are my Savior. And I believe from my heart that you were risen from the dead, that you have risen from the dead. And because of that,
you are who you claim to be. That you are God, you are Lord, and you are our Savior. At naintindihan ko, Jesus, you pray this in your heart, that I cannot save myself. I can only say of the things na nagawa ko. Yung mga nagawa kong mali, kaya kong sabihin sa iyo lahat yan, Panginoon. Pero hindi ko kayang burahin yung mga maling nagawa ko. Hindi ko kayang tanggalin yung effect ng kasalanan ko. Pero sinabi mo, Panginoon, that you will cleanse me from all my unrighteousness because of the blood that you have spilled for me. That you will cover me. Yung unrighteousness ko, you will cover me with your righteousness so that I have hope. I have hope na kung ano man yung mga negative effect na nagawa ko, marerestore mo, mariredeem mo. At balang araw, pati yung soul ko, mariredeem mo, makakasama kita sa langit. You see? That's why if we want healing, if we want restoration, there's only one way. It is through Jesus Christ. It is through our faith in Jesus. As we close, ito yung gusto kong share sa ating lahat. God redeemed us through the murder of Jesus Christ. The greatest act of evil became the greatest act of redemption. You see? Napakasama ng plano ni Satan. Diba? The evil that Satan has planned, God turned it for good. Sabi nga ni Joseph, diba, sa mga kapatid niya, ang samaan ng plano niyo sa akin. But God turned your evil plan into good. So that now you are saved. Yun din yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. God can turn all the wrongs that we have done, all the hurts that we have committed into good if we allow Him to. He will restore us. He will redeem us if we allow Him to. Kaya ito yung gusto kong i-share sa ating lahat as we close. Give your life to Jesus today. He is the only one who can heal your wounds and redeem your mistakes. Salvation is found in no one else. It is only found in Jesus. So I pray that today, as we talked about murder, that we will choose to not murder anymore. We will choose to not do actual murder. I hope none of us will do that. But more importantly, none of us will commit character murder, emotional murder, relational murder, and mental murder. That we will care for other people and love other people the way the Lord loves and care for us all, so that we can be instruments of blessing. You see? Alam mo yung kasabihang hurt people. Now I want to change that. Heal people, heal people. So if today you choose to be healed from all the pain, from all the sin that you have committed, God will use you as His instruments of healing in the lives of other people. So I pray that today nangusap sa atin ng Panginoon, and I pray that today we choose to give our lives to Jesus. Let's close in prayer. If today the Lord has reminded you that you need healing, why don't you raise your hand so I can pray for you? For those who need healing in their lives, amen. Just keep your hands raised so I can pray for you. Lord Jesus, nakikita mo itong mga taong nakataas ang mga kamay, Panginoon. Lord, hindi ko alam ang istorya nila, hindi ko alam ang mga nagawa nila at yung mga nagawa sa kanila, Panginoon. Pero Lord, alam ko na alam mo lahat ito. Alam ko na naiintindihan mo kung nasaan sila, Panginoon, at nararamdaman mo yung pain na nararamdaman nila. So I pray that you cause healing upon them. If it's physical healing, may you allow them to be healed physically.
If it's emotional healing, may you allow them to be healed emotionally. If it's mental healing, may you allow them to be healed mentally. And if it's relational healing, may you allow their relationships to be healed and restored. I lift them up to you, Lord Jesus. Sa mga tao naman dito na ngayong araw na ito, nangusap sa inyo ang Panginoon at nais ninyong ibigay ang buhay nyo sa Panginoong Kristo dahil naintindihan nyo na siya lang ang kayang magligtas sa inyo, na siya lang ang kayang magpatawad ng mga kasalanan ninyo, why don't you raise your hand also so I can pray for you? Amen. 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 Raise your hand for Jesus. Mahal ka ng Panginoon. Ang hangarin niya sa iyo ay kabutihan mo. Ang hangarin niya sa iyo ay kaligtasan mo. Ang hangarin niya sa iyo ay kabutihan mo at ng iyong pamilya. Raise your hand so that I can pray for you. If your hands are raised because you want to give your life to Jesus, you pray this prayer from your heart. This is a personal prayer. I will guide you to it, but it is a personal prayer. I cannot pray this for you. You have to pray this personally. You pray something like this, Lord Jesus, naintindihan ko ngayong araw na to na napakarami kong maling nagawa. Napakarami kong nasaktan at napakarami rin na nakasakit sa akin na hindi ko pa napapakawalan yung pain, Panginoon. Kaya ang daming galit sa puso ko ngayon, ang daming tampo, Panginoon. Lord, naintindihan ko na kasalanan lahat ito. At dahil sa mga kasalanan ito, Panginoon, hindi ako makakapunta sa langit. Wala akong pag-asa pagtapos ng oras ko sa mundong ito. Pero nagpapasalamat ako, Panginoon sa Kristo. Dahil ngayong araw na to, natutunan ko o napaalalahanan ako na lahat ng kasalanan ko ay sinalo mo sa krus nung ibinigay mo yung buhay mo para sa akin. At sinabi mo, kung mananampalataya ako sa iyo, pinangako mo na maliligtas ako, na mapapatawad lahat ng kasalanan ko, Panginoon, at tutulungan mo ako na dahan-dahan maayos yung buhay ko, maayos yung mga maling nagawa ko, at maayos yung mga relasyon ko sa buhay ko. Ngayong araw na to, Panginoon Kristo, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos, tagapagligtas. Salamat. Gabayan mo ko na patuloy na matutunan ng salita mo. Gabayan mo ko na patuloy na mahalin ka at mahalin ang aking kapwa. Thank you, Jesus. And Lord Jesus, I pray for everyone who is here this morning, Panginoon. Lord, you know where they are. Lahat kami dito nagkulang, lahat kami dito nakasakit, lahat kami dito nasaktan, Panginoon. Pero ngayong araw na to, nagpapasalamat kami dahil alam namin na mahal mo kami, kaya pumunta ka sa mundong ito para ibigay yung buhay mo para sa aming lahat. Lord, may you cause healing to happen in all our lives this morning. May you allow us to surrender all the hurt, all the unforgiveness, and all the anger in your name, Panginoon. Cause healing upon us so that we can be your instruments of blessing to so many people here in our province of La Union. Thank you, Jesus. I lift everything up in your mighty and holy name. In your name we pray. Amen and amen. Praise God.